Ano ka ba? Sinabi na nga na, Hindi pa sure. na, hindi, sabi niya, Doesn't look good. doesn't look good. Cancer yun. Sabi ganun sa akin, sumiyak siya. Kasi hindi ko pa rin talaga sigurado. Na-process. Kumbaga, in denial pa rin ako, hindi. Hindi pa rin. Hindi, wala pa rin may result eh. Parang ganun ako hanggat hindi ko nakikita. Welcome to another episode of the Transition Playbook with Eliza Valdez. And today, makakasama natin ang isa sa iniidolo ng lahat, a legendary, an icon in Philippine sports. It's Kuya L.A. Tenorio. Sabi mo, ang pinakamahirap and yung payo sa'yo ni Coach Olsen was kung paano mo papahabain yung career mo sa PBA. And kitang-kita naman up until now. How many years have you been playing in the PBA? This is my 19th year. 19th year! This is my 19th year. Muntik na masok kayo mga tao. Sabi, ang tanda na pala nun. Ang tagal na, grabe! Oo, imagine kung hindi talaga ako tumigil because of what happened to me. Well, speaking of Kuya, you've mentioned also, I think, medyo mag-jump tayo ng konti sa career mo. And if it's okay with you to discuss everything that you've been through the past couple of years also because of... Kasi I think yun yung isa sa mga things na, I mean, yung may mga athletes and may mga kasama rin tayo na for sure, may mga ganito rin pinagdadaanan. So, if it's okay with you to share what happened. I'm happy to share. How did you discover? How did you know? I remember, Kuya, narinig ko na parang may masakit kay Kuya L.A. pa finals yon. So, parang hindi ako maglalaro. Tapos bigla nakita kita, naglalaro ka. I didn't message na. Tapos parang sabi ko, naglalaro siya. And then, unfortunately, it was... So, it was nagkaroon ng guest team, the Bay Area Dragons. Yun. So, that was the finals. So, naglalaro kami noon. That was January of 2022. So naglalaro lang ako. Then, game 5, na-injure ako sa groin. Na-injured? But it was really a groin injury? Yes, it was really a groin injury. Sabi ko, actually, very tricky. Very tricky groin injury kasi nakaka-slides ako pero may certain point na may galaw na masakit na sobra. Exactly. Kasi pag mga groin, mahirapan ka rin gumalaw talaga. Yes. Pero nung nakita ko talaga siya naglalaro, sabi ko, grabe niya Kuya L.A. Yan, taas ng pain tolerance. Kasi game 5 na siya. Oo. Kasi ako dalawang laro na lang to. Tapusin na lang. Tapusin na lang to. To the point na I have to ask help sa ibang PTs ng ibang team to make sure na anong pwede natin gawin para makalaro lang. Yes. Just as in the pain is really 1 to 10? 10 talaga. So may ginawa lang sa akin. Laro nga. Tinape yung buong ganito ko. Yung legs mo. As in to the point na hindi ka makagalaw. Pero at least nababawasan siguro from 10, 7, ganun. Plus the painkiller. Ang painkiller ko hindi na yung injection na. Yeah. So sabi ko sige na, lang naman, 2 games na lang. Malampasan lang natin to. Wow. Nagawa namin, nag-champion kami, di ba? Nanalo kami. Yes. And then during that week, meron na akong symptoms actually na hindi ko naman pinapansin because probably I'm too focused on playing games, yes. because it's a finals, yes. 'di ba? Alam naman natin yung kahit anong masakit wala tayong iisipin 'yun, 'di ba? So yung after the finals, when we won the championship, nandun pa rin yung symptoms niya, but it's not continuous or regular. No, the symptoms was there's a blood in my stool and nawawala siya. If I don't practice, nawawala siya. But if I practice, meron. So you thought parang also it's coming from your dito to groin. sa baka nga inisip ko hernia or at worst, hemorrhoids. Diba? So yun na nasa isip ko. So pinalipas ko pa siya. So parang 2-3 weeks opening na ulit. Nagpa-check ako 2 weeks after. Kasi medyo nagiging parang 2-3 days andun lang. Andun lang. So I decided on my own, I called the doctor of my parents na gastro. So, nagpa-check ako. From there, sabi ng doctor, just to make sure, mag-colonoscopy na tayo. Mag-opening na the week after nun. Yun, pagka-colonoscopy ko, nakita. Oo, it was a 3 centimeter tumor already. So, malaki na yun. Kasi nasa loob. Nung nakita, hindi pa nila ma-explain kung bakit. Hindi nila masabi kung inantay talaga nila yung biopsy. Ganito yung story nun. During the colonoscopy kasi, kasama ko yung parents ko, sinamahan ako.
my wife, Cheska, hindi sumama sa akin kasi feeling niya, hemorrhoid lang naman yan. Yes. Wala lang. Sino ba naman pag-isip na ganito ka bata, active ka, athlete ka, diba? Sino mo mag-iisip na may Very fit something? ka, yes. Oo. So, may meeting siya. Hindi siya sumama. Kung magko-colonoscopy kayo, bata pa naman kayo. But after kasi noon, tulog ka noon eh. Very short, lang yon procedure. Siguro mga 10-15 minutes, ganon. Pero gigising ka mga after an hour or hour and a half sa recovery room. Ganon katagal ang tulog mo. So paggising ko, sabi ko, nurse, okay na po ako. Palit na ako. Pwede na ako umuwi. Sabi nung nurse, ay, idol, kilala ko eh. Sabi, idol, sandali lang daw, kakusapin ka ron ni Doc. So, syempre, ano ka pa dun eh? Sabog-sabog ka pa, groggy ka pa dun sa gamot. Okay, kala ko, no. Pero sabi ko, pwede ba mag-bihis muna ako? Pagka sige, bihis ka muna, tapos antay mo na lang si Doc. Pagpapunta ako dun sa dressing room, para magpalit ulit, nakita ko na yung asawa ko, papunta. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Di ba sinamami yung kasama ko? Anong ginagawa mo? Alam ko may meeting ka. So, hindi siya sasalita. Tapos magpalit ka, no? So, magpalit ako. Eto na. Dinala ako sa isang kwarto. Di ba sa movie, ganun yun eh. Di ba? Yung makikita, dinala sa isang kwarto. Mayroon something. Yun na yun. Yun na yun. Pero, still, yes. Hindi ko pa rin maisip kung Kasi sobrang wala talaga. Wala. Ba pwede? At the most, Almoranas, di ba? Na kailangan operahan. Yes. Ay, yun lang. So, pagpasok ko doon yung parents ko, doon yung wife ko, tapos si Doc. Medyo mararamdaman mo na yung feeling na tahimik. Tapos yung doktor, hindi pa masabi kung ano yung gusto niya sabihin. Siguro, syempre, di ba? Yes. Sabi niya, so we saw something. Sabi niya gano'n, 3 cm, tumor, ganyan. Sabi, okay. I'm sure hindi first time yung makakita ng gano'n. So diba? what do you think? Sabi ko, syempre, sinunod ko na. Sabi ko, real talk tayo, Doc. Oo, sabi ko, anong to? So sabi niya, doesn't look good. Sabi niya gano'n. Tapos umiiyak yung wife ko. So, let's just wait for the biopsy result. Okay. Pero it looks parang bad na, cancerous. Yun ang sabi. Okay, pero again, Hindi pa sure. Antayin natin yung biopsy result. Okay. So ito na. Isa kami. Kasama kami ng wife ko sa kotse. Ako pa rin. Parang in denial ako na hindi, ano mangyari? I feel so good. Di ba, kuya? Kakatas na finals. Nag-practice pa nga lang ako the day before. Hindi lang ako nag-practice because may colonoscopy ako. Pero so kuya, hindi mo masasabi na hindi ka nakikinig sa katawan mo kasi you feel great talaga in terms of you're super fit. Yes. So, wala. From Med City papunta ng San Miguel. So, sandali lang. Umiyak yung wife ko. Sabi niya, ano ka ba? Sinabi na nga na, Hindi pa sure. Hindi. Sabi niya, Doesn't look good. Doesn't look good. Cancer yun. Sabi ganun sa akin. So, umiyak siya. Sabi breakdown siya. So, sabi wala pa naman eh. Di ba sabi ko, wala pa naman yung result. Pero totoo kuya, ano yung mga nasa isip mo noon? Honestly, ano yung nasa isip mo? Hindi ko pa rin talaga sigurado. Na process. Kumbaga, in denial pa rin ako. Hindi pa rin. Kasi, wala pa naman yung result eh. Parang ganun ako hanggat hindi ko nakikita. Pero nung nakita mo, after a few days. So, after a few days, so practice ako the next day pa rin. Practice ako. Sabi na ng doctor, make sure to do your CT scan and MRI na para makita natin kung may spread. So, ginawa ko na. Nangyari yung colonoscopy na nalaman na may tumor ako as Wednesday. So, nung sakto, pagdating namin sa San Miguel office, sinatid ko yung wife ko, may mask. Nag-mask pa ako. Tapos, the next day, nag-practice ako. Wala pa yung result. Pero, nag-CT scan na MRI ako para makita. Tapos, Friday, nagpa-practice ulit ako. Ito na. Lagi ko suot to eh. So, tumatawag yung doktor ko. So, sabi ko, Doc, kamusta? Good news or bad news? Siyempre, in the middle of practice ka. Di ba? Parang, okay ako, normal ako. Nagpa-practice ako. Wala nakakaalam and everything. Wala. So, sabi niya, as expected, malignant siya. So, cancer siya. So, doon, as in talagang, sinabi ko na lang kay Doc, tawagan kita after, tapusin ko lang yung practice ko. Tinapos ko yung practice ko, wala pa rin nakakaalam. As in, regular ako. As in, regular na galaw. Yes. Kasi ayaw ko isipin. Yes. So, kasi ganun tayo eh. Bilang atleta, and siyempre, ayoko naman mangyari sa kahit anong atleta to, no? But, kung darating sila or sino man sa ganung sitwasyon,
pag nasa zone ka ng ginagawa mo, nang alam mo na nagpapasaya sa'yo o alam mo na gusto mong gawin araw-araw, hindi mo iisipin kahit may masamang balitang ganun, basta nandun ka. Yun talaga outlet no? Oo yun ang outlet natin. Kuya, may ganyan nga ako, sabi, I've mentioned it diba? Before din. Na-dengue ako. Pagkalabas ko ng hospital, dumiretso ako sa practice. Ko yun. Sobrang payat ko daw. So, ihahag sana ako ng lahat, pero nakita nila sobrang payat ko. As in, kulay, abo daw talaga ako, ash talaga. Tapos parang sabi nung tatay ko, doon ko rin na-realize na parang grabe yung volleyball sa life ko. Kasi nakabi nung dad ko, grabe, iba yung aura mo. Nag-smile ka, nung nakita mo yung mga teammates mo tsaka yung volleyball. So parang, iba rin talaga. I would say, iba, nawawala yung problema in a way. Diba, nangyari sa'yo yun, tapos uuwi ka lang ng bahay. The more na, may isip mo lahat. Oo. Kaya ako tinapos ko yung practice. Sinabi ko na, binalita ako na kay Cheska after practice. Sabi niya, cancer. Yun na. So plano na kami. Talaga yung Plano na kami. Everything. Tinawagan ko na si Boss Al, kung anong plano. Everything. So, paano natin sasabihin? Titigil ka. Sabi ko, boss, tapusin ko muna tong conference na to. Sabi ko, binura. Unahin mo muna yung sarili mo. So, ganun. My God. Mag-set ka na. Sino yung mga doktor na kausap mo? Inayos namin. So, dead set na ako. Saturday, may practice ulit ako. Sabi ko, practice ulit ako. Wednesday kasi may game kami. First game okay. Nung nalaman ko na may sakit ako, pag-uwi ko sa bahay, siyempre, upo ako, higa ako. Tapos, nandun yung mga anak ko. Ano mo sinabi, kuya? Sa mga hindi namin sinasabi. Hanggang ngayon, hindi nila alam. Sinabi lang namin before, simultaneous. Sinabi namin, nung naglabas ako ng statement, wala kaming pinagsasabihan ng kahit sino except yung mga taong kailangan may makaalam. No? Even parents ko alam. Si Boss Al, siya yung unang nilapitan ko right after my medical city, went to the office, sinabi niya, siya, paluwa din siya, nagulat din siya Tapos, syempre, we have to tell the big boss, si Boss RSA. Tapos, yun lang. Other than that, before the game lang namin nasabi kay Coach Tim kasi I have to skip the game. Hindi nila alam kung ano nangyayari sa akin. So, nung Saturday practice na yon, pinatawag ako ni Boss Al sa bahay niya, may minute kami ng isang tao para i-explore namin ang ibang bansa, which is Singapore. So, nung Saturday na yon, sabi nung nakausap namin, he was a patient in Singapore, lung cancer siya, at 50s. Dito, tinaningan siya ng buhay. Pero ngayon, mag-80 na siya. Buhay na buhay. Pero kuya, ano naging reaction ng mga kids mo? Nung sinabi namin? Yes. My eldest, siya yung medyo nakaka-absorb. Pero yung mga yung iba naman, bata pa, hindi pa nila alam. Yung eldest ko kasi ma-research So, nung after namin sinabi, sabi niya, Daddy, the highest mortality rate, yung pa yung sinabi niya Grabe yung ano niya. Highest mortality rate of cancer is brain. And then may sinabi siya, pangalawa, and then pangatlo, wala raw yung colon. So sabi niya, I think you're gonna be okay. Sabi niya, yeah, I'm gonna be okay. Sabi ko, Daddy will be okay. Ginanong ko lang, yun yung mahirap lang sa naging sitwasyon ko nung nalaman ko na meron ako. Kasi, siyempre mga bata pa yung mga anak ko Diba? So, yun yung dasal ko talaga. Nasabi ko, kung bibigyan nyo ako ng chance na mabuhay ulit, alang-alang sa mga anak ko. Tsaka sa pamilya ko, sa asawa ko, diba? So, siyempre ako, going back, siguro, nung nalaman ko din na meron akong cancer, I never questioned na bakit ako. I never did question na, Lord, bakit ako? Ang dami naman mas masasamang tao sa akin. Na because of my faith, na kumbaga na-save ako dun sa nangyaring yun. Because of that. May faith pero na meron ako. Pero hindi mo siya kinwestiyon, pero fear mo as a player, well, iba rin, iba as a dad, iba as a husband, iba rin as a anak. Ano yung mga fear mo nun? Honestly, yung fear ko, hindi ko matandaan. Pero fair. Hindi. Joke lang. Yung fear na, syempre, maiwan mo yung mga anak mo, tsaka yung pamilya ko na gano'n. Pero, habang may fear ako on the back of my mind, hindi ko pinapakita at all.
how did you handle that, kuya? Sinong kinakausap mo? Sinong support system mo Totoo. nun? Aside from the support system, it's really my faith. Yun talaga. Ngayon, ang sinasabi ko sa mga tao, faith is not necessarily faith in God. No, dalawang klaseng faith yan, natutunan ko. Isang faith na capital F at saka isang faith na small letter F. Faith na capital letter is faith in God. The small letter F is faith in yourself, faith in your support system, your friends, your family, sa lahat ng ginagawa mo, faith sa sarili mo. Yan yun. Yun yung dalawang faith or yung sinasabi na faith na talagang pinanghawakan ko all throughout my journey. Hindi madali. Baka sabihin syempre na ibang tao nanonood na the same. Kasi may mga taong nakaranas nung sa akin na mas mahirap. Yes. 'Di ba? Na hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi valid yung nararamdaman nila. At saka yung may faith naman sila, bakit mas nahihirapan sila compare sa akin? Baka pwede sabihin din ng ibang tao kasi may pera ako, sila wala, kaya nabuhay ako. Actually, it's not necessarily like that eh. Hindi ko naman sinasabing mali yung ginagawa nila, but siguro makakatulong na malaki if sa sarili namin, kami na may pinagdadaanan na gano'n, naniniwala kami sa sarili namin na kaya pa rin namin mabuhay kahit gano'n. Mahirap. Telling you. Kasama ko sa mga chemo sessions ko, mga matatanda. Sabi siguro ng mga matatanda naman, anong ginagawa ng bata to dito? Nakikikain lang dito. Parang, ano yun? Pero ako, I was really positive from day one. So, nung sinabi nila sa akin lahat ng mga chances, very detailed chances, like 7%, 15%, 16%, 22%, may mga ganun. Was knowing all these percentages and knowing all the facts, mas nakatulong ba sa'yo or mas natakot? Yes, mas nakatulong sa akin. Mas nakatulong sa akin and mas gumaan ang pakiramdam ng wife ko. So, kasi ng buong family ko. Kasi ako, ang iniisip ko noon, it's, again, isipin ko yung sarili ko, pero kailangan ko isipin din yung Grabe kuya, na-realize ko lang, napaka-selfless mong tao. Ay, naku. More than anything. Mukha lang akong mayabang sa court, pero hindi, nagkasakit ka na. Ang dami mo ng pagdaan. Pero all throughout, I think, yung isa din yung maging consistent, yung love mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, love mo sa sport. Kasi hindi mo naman siya... Alam mo ba, ako yung taong hindi marunong mag-no. Totoo yun. Kuya, thank you kasi nag-yes ka din. Oo. Ako yung taong hindi marunong mag-no na to the point, yung wife ko, nagagalit na sa akin. Ay, Ate Cheska. Ay, sobra. Hello. Bakit kuya? Bakit mo siya? Ba't hindi mo kayang mag-no? Or bakit nafe-feel mo na parang nakakahiya naman na hindi puntahan? Aside from nakakahiya na hindi puntahan, kasi ako, pagka nagkaroon ako ng kakilala or naging kaibigan, ang trato ko sa kanila, kaibigan talaga. As in, kahit first... You make time and effort talaga. I will. Tapos, at hindi ako humihingi ng kapalit sa kanila. Actually, to be honest, gusto ko lang ng maraming kaibigan. Oo. Sa totoo lang. Hindi naman dahil... Kasi, kung kung may paraan, talaga namang gagawa mo ng paraan talaga na kung ayaw mo talaga kuya, pero alam mo, sa lahat ng conversations natin, very I'd say, walang bias when you share, when you give comments or advices. Tama. Napakalaking bagay sa akin yan. So, nung sa journey ko na yon, ayokong kaawaan ako ng mga tao. Kasi hindi mo alam ang magiging effect ng chemo sa'yo eh. Yes. Syempre, ang notion natin sa chemo, sa mga movies, pag nag-chemo ka, magde-deteriorate ka, mangingitim ang skin mo, magsusuka ka, papayat ka, di ba? So, ayokong mangyari yon. But, talking to certain people na yung very important sa amin ni Cheska, habang nasa Singapore ako, na naka-confine ako, we were really thinking about the statement na ilalabas namin. So, nilabas ko yung statement na yon. Tapos na lahat ng ginawa sa akin sa Singapore. Naka 2 weeks na ako doon. 2-3 weeks na ako sa Singapore. Tapos na. Alam mo, sa totoo lang, bayad din talaga ng Diyos. Napaganda pa. After kong i-announce yung statement ko na yon, ang nangyari, ang daming tumawag sa akin to ask help na, baka naman pwede mami makausap yung mga nakausap yung doctors para naman
Kasi yung mami ko, yung pinsan ko, yung kaibigan ko, may So, ganito. naging instrument ka din. Daan ako para sa pagpapagaling ng Yung kanilang mga iba. kamag-anak o Yes. kaibigan. As in, okay din. Okay. Iba rin yung Oo. naging Iba rin yung naging result ng oo. pag-announce nyo. Pero alam mo, kuya, syempre we're following you as well. Iba rin talaga yung the way you post eh. It's not as if you're posting na nagpapaawa, but also actually informing other people na may malaki yung chance and okay naman, just try it. Very positive ang approach. Kasi syempre, after what happened to me, mag-iiba talaga ang perspective mo sa buhay. And ayoko naman mangyari sa inyo yun, di ba? Of course, ayoko naman mangyari sa ibang tao. Pero, hindi mo kailangan magkasakit or maranasan yung naranasan ko to change your perspective in life. Meron tayong sariling battles, challenges, adversities sa buhay natin for us to change that perspective into a good, di ba? To be a better person or a better human being. Pero kuya, you've said nga, syempre hindi kailangan na magkasakit. Sa tingin mo kuya, in the long run, kasi kitang-kita namin yung pag-transition mo, hindi ka na lang ngayon just a basketball player. You're a good example to be like a dad and you're a businessman. You're everything technically. Paano mo naman ginawa yun? Paano mo pinlano yun? Siyempre, we want to hear someone talk about how they transition their lives after being an athlete. Siguro yung may advice ko na sa kanila. Pag nagpaplano ka, that doesn't mean your plans will push through or darating talaga yung plano mo. That's very I mean that's good, no? Yes. Perfect. That's the perfect situation. Yes. Na lahat ng plano natin ay matutupad. Pero ang sa akin, I think it's more than the planning. It's really kung papaano mo dadalhin ang sarili mo dun sa plano na gusto mong gawin. So you have an end goal, pero nag-iwalay ng landas. So, ang ginagawa ko na lang, ngayon, dahil may end goal ako, now, I'm focusing on myself now. Lahat ng ginagawa ko is sa mga anak ko. Lahat ng ginagawa ko sa pamilya ko sa ngayon, may plano ako. Kung ano man yun, hindi ko rin alam kasi. 'Di ba? Gusto ko yun, pero hindi ko alam kung yun ba talagang para sa akin. At ibibigay ni Lord sa akin. But along the way, may iba-iba kasing mangyayari. Adversities and challenges. Tapos, to the point na hindi mo nakukunin yung hindi mo na aabutin yung challenge. Pero that doesn't mean naman na hindi mo maaabot yung end goal mo. It's just that may mga small wins ka along the way. That's why ang sinasabi ko is, in short, is nasa sayo yung sariling kapalaran mo. Totoo pa rin yun eh. Hawak mo talaga. Lumang kasabihan yun ng mga matatanda. Nasa sayo pa rin ang kapalaran mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin. Ikaw magko-control niyan eh. Ikaw yung nasa driver's seat. Yes. 'Di ba? Ako sabay lang ako sa iyo kuya, passenger mo ako, passenger princess. Hindi, 'di ba? Well, kung ikaw naman sasabay ka lang na sasabay sa passenger seat. Ayan, anong your plans naman hindi mo naman magagawa kasi hindi mo alam, susunod ka lang na susunod sa akin, pero kasi hindi pala yun yung gusto mo rin. That doesn't mean na sumusunod ka sa akin na ang plano ko ay plano mo din. That's diba? True. So, hindi ganun eh. Dapat, if you're in my passenger seat right now, dapat, eventually, ikaw na nasa driver's seat. Pero alam mo kuya, there was this one interesting conversations we've had, diba? Parang, before going to that transition or yung sinabi before ko sa'yo, tayo mag-drive ng ating kapalaran. Ito yung sinabi kailangan, ko sa'yo. Andun yung acceptance. Acceptance. That's the term. That's the word. We have to accept na at the end of the day, may mga bagay na lilipas at kailangan din natin mag-move forward. Yes. Kasi again, di ba, we have end goal. Yes. Meron tayong goal, meron tayong plano. Hindi mo makukuha rin yung plano na yon na kahit kung babalik at doon babalik ka. Doon papasok yung mga pupunta ka sa iba't ibang landas. Yes. Kung wala kang acceptance. Tama. Again, perfect example in my career right now. Siyempre, 40 years old na ako, di ba? Alam naman na lahat yan eh. Bata pa. So, 40 years old ako na nagpa-practice ako everyday. I know sa sarili ko na kaya ko pa maglaro. Yes. No? Pero, alam ko rin naman na meron na mas mga bata sa akin na mas magagaling na. I mean, honestly, that we can use for our team to be more successful, di ba? Pero syempre, pag nandun ka, nanonood ka, di ba, sana nakapaglaro ko, makakatulong ako dito eh, kaya ko pa eh. Kaya ko rin, oo. But,
Kung ganun ang mindset mo, doon kasi papasok yung mga iba't ibang landas before that goal. So you really have to accept in yourself and be honest to yourself na eto na ako. In my case, tinuturuan ko na yung mga bata. Ginaguide ko sila na, ito yung gawin mo. Ito yung ganito siya maglaro. So, ganito ang adjustments na gagawin natin. Ganyan. And sometimes, I help the coaches. Coach, ito yung nakikita ko. Baka pwede natin gawin to. Ganyan, ganyan. So, ganon. Yung mga players, pag may kailangan, kuya, pwede bang ganito? Ganyan. Oo naman. Sige, anong kailangan mo? Ganon. So, alam mo yun, ganon na yung role ko sa team namin. And that's why I'm still here. You know? No, I think that's why you're well respected by everyone in the community. It's because of your love for the sport and not even trying to drag down anyone talaga, kuya. Parang never. You're always pushing everyone to be successful. Ako never akong tumingin sa ibang players as my competitor. Or competitive lang kayo sa training. Competitive lang kami sa training. Yes. Pero hindi ko sinasabi na, halimbawa ikaw, mas magaling ka sa akin. Kailangan mas magaling ako sa'yo. Hindi. Never ako naging ganun. Ang gagawin ko pa nga magtatanong pa ako sa'yo, paano ka gumaling ng ganyan? Kahit yung mga bata ngayon, paano mo ginagawa yan? Masubukan nga. Ganun. Part of my mantra every day is to learn something. Not necessarily to learn something na sa basketball and everything, but to learn to other people. Yes. No? Kung anong pwede ko matutunan sa kanila. Siguro, mahirap. Actually ngayon, nasa process ako, to be honest, nasa process ako na acceptance. Yes. Why ang hirap? Because may mga tao sa paligid mo, na mga kaibigan mo, nasasabihin, kakantsawan ka? Hindi ka kakantsawan. Bakit hindi ka na naglalaro? Kaya mo pa maglaro Yes, ano pa naman yung maglaro ka lang ng ganitong minuto? Nakatulong ka pa. Isa yun. Okay yun. Pero that's the challenge. Sa yung sarili mga mo. Noise, no? Yung mga noise. How to control it and paano mo sila ilalagay sa dapat nilang siguro saan bang mind to? Saan bang side ng brain ko ilalagay to? Yun ang mahirap na part. Yun ang mahirap na part. I will take note of that as well. And to all the athletes, to all the athletes especially. Siyempre, sa atin kasi darating tayo sa point natin na we're so used to do our routines, our training sessions, our workout sessions, and then pag dumating sa point na hindi na natin kaya yun, ang hirap kasi, you know what? As an athlete kasi, kuya, kunwari, you've also siguro exhaust everything na parang feeling mo lagi kang all out, diba? Yung mind mo kasi nasasanay na hindi all out ako, alam kong all out ako, pero sometimes yung body talaga yung magsasabi na hanggang dito na lang kasi kahit paano yung kaya mo as of now. Paano mo ginagawa yung, kuya? Kasi syempre may gap or meron ng, alam mo yun, hindi na sila aligned in a way. Yes. Most especially pag tumatanda. Hindi na talaga aligned. So, paano mo siya kinokontrol? Paano mo kinakausap yung sarili mo? Wow, kinakausap. Totoo yun. Ako kinakausap ko. Ako pagising ko, first thing in the morning. Kasi may altar na ako sa bahay, sa tabi. Yes. Nagkaroon ako ng altar. Dami kasi nabibigay sa akin ng mga religious items nung tinago ko lahat yun. Wow. So sa side bed ko, di ba tatayo tayo sa kama, hindi yung tayo kagad. Yes. Tatayo ako, tapos nakaupo. Siguro mga about 2 to 3 minutes para lang mag-flow yung blood. Oo. So ganun ako. Para hindi ka mahilo. Para hindi ako mahilo kasi syempre 40 na rin ako, baka biglang pagtayo ko. Parang 31 pa lang ako, nararamdaman ko na yun. So, ibig sabihin, di ba, parang kailangan kong set muna na ito yung araw ko. Ito yung magiging araw ko. So, ako kinakausap ko yung sarili ko. May nangyari kasi sa akin. Siguro, for me, masasabi ko much easier for me na sabihin sa sarili ko. Haharap ako sa altar, papasalamat lang ako for another day. Yun lang yun. Another day na binigay nyo sa akin, opportunity, any challenges, adversities na darating sa araw na to, ay malalampasan ko. Pero thank you dahil may another blessing ako ngayon na binigyan nyo ako ng chance na pwede ako maka-inspire ng maraming tao. Yun lang. And then from there, I'll be, in practice, ako yung sa pinakakala mo, ako yung pinakabata. Sa sobrang kulit. Nakikipagkulitan lang ako. Tapos ako, tinutulungan ko na lang yung katulad si Justin Brownlee, minsan tinutulungan ko siya. So, yung mga bagong player namin, si RJ, tinutulungan ko. So, ayun, ganun ako. So, in my mind, napapractice ko na sa sarili ko na labanan and ma-accept ko na kung ano yung role ko. And after practice, I'll make sure that I do things
na mag-lead sa akin towards my plans. So, doon papasok yung mga meetings, doon papasok yung mga kakausapin mo, doon papasok yung pag-golf mo na may, di ba? Sama na ako sa golf. Di ba? Sa golf, di ba? Pero kuya, do you think nag-iba talaga yung perspective mo? Doon ka din talaga nag-transition right after mo ma-experience yung doon talaga. yung Totoo health pala talaga issues. yun. Before, nakikinig lang tayo sa mga talks ng mga experience ng mga taong ganon. Totoo talaga. It will really change your perspective in life. Kaya ako sinasabi ko sa mga tao, huwag nyo nang antayin. I mean, if you have a chance to, to change your perspective, like, in a good way. Yes. Diba? Na sa tingin yung ginagawa nyo before ay perfect example lang. Ako kasi may asawa ako. So, bakit ka tumatawa? Natatawa ako yung may disclaimer niya. Ay, ako may asawa. Natatawa siya eh. Siya nagre-react. Hindi naman ako nagre-react, di ba? Wala naman ako. Yung pause after. Okay. Hindi kasi nag-iingat ako eh. Kasi mamaya ko pa itatanong ko yun eh. Mamaya ko pa itatanong yun, hindi kasama yun eh. Mamaya ko pa itatanong yun eh. But anyway, so may asawa ako. So, before, kumbaga nandiyan yung asawa. Siyempre, asawa mo, nandiyan lang yan. After practice na may pupuntahan ka, pupunta ako sa kaibigan ko, may ganito ako, ganyan. Iiwan mo lang siya, ganyan. Tapos lahat, kumbaga, tinitake for granted mo siya. That's ano lang yun yung sa akin as my personal example lang yun, pero sa ibang tao, sa ibang bagay pwede rin yun. Pero tinitake for granted mo lang siya na nandyan lang siya. Pero never mong na-appreciate na nandyan nga pala yung asawa mo na naghahanap na, i-date mo man lang, isang gabi man lang. Grabe ako dati sa Kabisi. As in talagang, after practice, I have to go here. Pupunta ako sabi ko nga sa'yo, party ko, 3 beses. 3 party, isang gabi. Diba? So, hindi ko siya nakasama, kahit yung mga anak ko, hindi ko nakikita. Papasok sa umaga, tulog pa ako. Pag uwi ko, tulog na sila lahat. So, ganun. So, I tend to, it's a human nature. In general, na we tend to take things for granted. And now, talagang i-appreciate mo lahat na parang importante itong bagay na to, importante itong bagay na to. Kumbaga, itong taong to, importante itong taong to. Itong pagbabasketball ko na to, the fact that I'm still playing after what happened to me, it's such a huge blessing already sa akin. Para sa akin, appreciate ko yung nakapag-practice ako. Nakakatapos ako ng twice a day practice namin. Wow. 20 pa lang naman, kuya. 20 years old. To be honest, nakakasabay ako sa mga practice pa namin. Nakakasabay ako sa mga bata. Gustong-gusto ko kasi talagang china-challenge ko yung sarili ko pa. Diba? So, in that way, it's such a blessing na nandun ako. So, hihingi pa ba ako? Should I ask for more? After what happened sa akin, tapos nandito pa ako, 'di ba? Getting the things na pwede namang ibang tao na makinabang, pero I'm still here, 'di ba? So wala na akong hahanapin pa, 'di ba? And again, katulad ng sinabi ko sa iyo, hindi naman sa pagyayabang sa career mo, 'di ba? Nung nag-usap tayo ng isang gabi, acceptance kasi gusto ko sanang i-accept mo na it's really like that, 'di ba? It will happen. And lagi mo lang iisipin na ikaw, especially ako, nagsasabi nga ako sa'yo lagi na ang valuable nandiyan is because of you. Yes, I mean, we have to be realistic here. And fans. 'Di ba? Hindi kasi number 1 fan ako nito eh. Batangan. Hindi, pero honestly speaking, on the perspective na meron ako na nababasa ko sa social media, nakikita ko on how you are sa before when I was in Ateneo. Kaya lang ako nanood ng volleyball dahil hindi mo na ako nanood ng volleyball eh. Nanood si Kuya, grabe. Finals yun. Doon pa kayo. Nagpa-picture pa ako sa'yo. May picture pa kami. Si Enrico nga, kasama ko. Nagpa-picture kami sa'yo. So anyway, so ibig sabihin, yung volleyball, syempre nandiyan may volleyball. Sobrang exaggerated na may sinabi ko na nandiyan yung volleyball because of you. No, the volleyball became big. It's because of you. Na I'm sure it's hard for you na, di ba, i-accept kasi gusto mo na lagi kang nandyan kasi gusto mo makita ka ng mga tao na you can still play. Di ba sinabi ko sa'yo 100%, di ba? But the more that you try too much, that's so true. The more na true. Madideflate lang, mawawala lang yung poste na ginawa mo.
The more na pinipilit mo talaga na pino-force mo din yung self mo na parang hindi na ikaw, nagiging ikaw yun. Hindi. Di ba katulad mas nakahihirapan na sinabi ko sa'yo nung isang gabi, ang buhay natin parang gulong, tayo mga atleta. Yung rookie ka, you're trying to prove yourself, di ba? Kasi rookie ka eh. Tapos dadaan ka sa career mo na sobrang yung peak mo, nandun ka. Everything. Ngayon, babalik na naman. Pero totoo, sabi ko nga. Ngayon na tumatanda tayo, we're trying to prove ourselves naman. Pwede ba tayo maglaro? Yun lang, diba? We're trying to prove ourselves. I think the word is to reinvent ourselves in such a way na kahit hindi na ganun yung impact natin in terms of sa paglalaro, hopefully we can impart also other things to other people, yes. No, kuya, or sa mga younger generation. Yes. Pero nung na-injure ako, kuya, tama eh. Parang rookie, di ba? Nung rookie ka, nagtatry ka, tas okay. Tas nung na-injure ako, I think now, after everything also, parang ngayon ko ulit na-enjoy yung volleyball in a different perspective. And para akong rookie na, I'm trying to relearn everything because, syempre iba din yung nagpahinga ng ilang months din. So, yung sa'yo naman, ganun na nangyari, injury ang tumama sa'yo. Na first ever time in first ever, di ba? Pinaisip ko sa'yo, pinarealize ko, kailan ka huling na-injure. Parang first time ko hindi pinarealize ko sa'yo yun, di ba? Nga si kuya, grabe yung conversation. Conversation, ganun talaga. And again, hindi naman sa pagyayabang, we don't have anything to prove. Hindi, totoo naman yun eh. I mean, that's true, kuya. Wala to anyone. Ikaw? Yes. I mean like, I don't think someone will do. Actually, totoo lang, nag-uusap nga kami ng mga, pag minsan napapag-usapan yung volleyball, siyempre sikat ng volleyball ngayon eh, di ba? Pag nawala na ba yung mga dating pinapanood natin, same pa rin ang volleyball? I mean, sana, di ba? Yes, of course. Diba? Kasi, we pray for that. Kaya dapat kayo, after kayong mga talagang kuya, wag mong gagamitin. Kala ko yung matatanda. Kayong mga nagpasikat. Natatakot ako doon. Hindi, kayong mga nagpaangat talaga ng volleyball level natin dito sa Pilipinas. Kayo talaga dapat magkaroon pa rin kayo ng impact. Even though you guys are not playing anymore. Hopefully. So, kasi napakalaking bagay na ginawa nyo sa volleyball dito sa Pilipinas. And yun nga yung sinabi ko sa'yo, di ba? Lalo na ikaw, huwag na sanang umabot sa point na ikaw mismo ang mag-aalis ng ginawa mong poste or magpuputol doon sa ginawa mong poste. Just because you want to try and prove yourself na I can still play, I can still do this, I can jump the same way before and I can land the same way I landed before, like that. Diba? So, diba podcast ko to, kuya? Bakit parang hindi, kaya sabi ko sa'yo, una pa lang to, may pangalawa pa mamaya. May pastok pa nga ako sa'yo mamaya eh. Pero, diba? Yes, kuya. And it's not only for you. For all. Yes, I agree. Diba? Yung tayo kasi pwede nating gamitin yun. Hindi ba sinabi ko rin sa'yo na huwag kang matakot na dumating sa punto ng buhay natin yun. Kasi that's why we really worked hard before. Education, play hard, being mentally tough because of playing and studying in good schools, di ba? Sa Ateneo, nag-aaral tayo. Huwag kang matakot kasi alam mo naman na even though mawala yung volleyball, meron tayong gagawin, di ba? Meron tayo. Tignan mo, nag-podcast ka nga eh. Di ba? I'm sure pag nilabas mo to, grabe, sabog to. Madaming matututunan yung mga tao sa atin. This is kuya. your way Hopefully. of giving back also. Di ba? And ako, actually, nagtotalk din ako sa mga hospital, sa mga cancer patients. Mga ganun. Kasi we have our own way of staying in that level na not necessarily we have to play. Alam mo yun? So parang Alyssa Valdez, we play in different fields na. Fields, di ba? Yun yung dapat din ma-realize ng mga tanan. Volleyball is not always there for you. Basketball is not forever. Di ba? Volleyball is not forever. The money that coming in and out to our pockets, it's not forever. Di ba? And it's up to you kung paano mo aalagaan or kung paano mo, kung palalaguin mo. Di ba? Diba? It's up to you. And you can use your experience in playing basketball or volleyball to do that. Grabe, with this conversation, kuya, medyo nabawasan yung takot ko to take
another step in my career, may it be on the volleyball court or outside of volleyball. Parang wag kang grabe. But Yeah. again, it's not easy. It is not. It's not easy. I mean, every day is a battle for me. The hard part for me, the most, pinakamahirap is during games. Yung nanonood ka lang na alam mo nakakatulong ka. Alam mo makakatulong ka pa. Alam ko kung anong gagawin din. Yes. Alam mo yun? Pero, wala It's a battle. Wala. Katulad ikaw, nakita ko, di ba sabi ko sa'yo, naging cheerleader ka sa likod. Yes. Di ba? Of course. Ako naman, ginagawa ko, ako nagko-coach. Nakatayo ako dun sa sideline, ako yung nagtuturo. Engaged pa rin ako doon sa doon sa kung anong meron ako na kahit hindi ako makalaro, nakakatulong ako. Pero grabe din, kuya, na-realize ko na hindi din talaga dapat pinipilit yung mga bagay-bagay. Hindi If it's for you, parang kung dadating talaga yan sa'yo. Oo. Yung mga yung mga bagay-bagay. blessings. Blessings. Pag the more na pinipilit mo, the more na, di ba may hirapan ka? Oo. Bakit kayo tumatawa? Ibig sabihin yung, bakit tumatawa yung mga audience natin dito? Oo, parang may mga inside dito. Oo. Even your body language, di ba? May hirapan kasi ka niyan. super tight. Wala akong pinipilit na mga bagay. Bakit nagtatawanan yung mga tao dito? Parang nagtatawanan. And that's another episode of the Transition Playbook with Eliza Valdez.